kayo't ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapagmahala at ng mga may makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, isang malaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya at pagtawag na tayo ngayon ay nandito. No? Ito'y patunay na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Na sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, siya ay nanatiling tapat sa kanyang ipinangakong pagmamahal sa atin. Kaya nga po, araw-araw ay tayo ay kanyang inanyayahan at tinatawag upang magbalik loob sa kanya at maging tapat uli sa ating pananampalataya at pananalig sa kanya. Kaya nga po dito sa unang pagbasa, pinalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Epeso na ang Diyos ay nanatiling tapat. No? At hinalin tulad niya ang Diyos sa pagiging tapat sa ipinangako niya kay Abraham. No? Si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. No? Na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, siya ay hindi bumitaw. Hindi nawalan ng pag-asa. Bagkus siya ay nanatiling tapat. Kaya nga, sa huli, sa buhay ni Abraham, ay ginantimpalaan siya at siya ay naging ama ng ating pananampalataya, no? Sinubukan si Abraham, no, ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang pananalig, no? Pero hindi siya bumitaw, no? Nanatili siyang tapat, no?
Ganon din po sa buhay natin mga kapatid, na kung tayo man ay nanatiling tapat sa Diyos, hindi tayo sumuko na sa kabila ng ating mga paghihirap, mga pagdurusa, o maraming pagsubok na ating naranasan sa buhay na ito. At kung hindi tayo bumitaw at hindi tayo nawala ng pag-asa, ipagkaloob ng Diyos ang mga bagay na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Kaya po mga kapatid, alam ko marami po tayong mga pinagdaanan sa buhay. Maraming mga pagsubok. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kailanman hindi nawalan sa atin ng pag-asa. Patuloy niya tayong tinatawag at inanyayahan upang lumapit sa Kanya na may pananampalataya at pananalig. At kung sa huli, ipagkaloob ng Diyos ang mga bagay na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Kaya nga po sa Ebanghelyo din po natin, sinabi ni Jesus na hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu Santo, na kung tayo man ay manghihina na sa ating pananampalataya, tumawag tayo ng tulong. Ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang ating kalakasan, tulong at gabay sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kaya po mga kapatid, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. Nagabayan tayo. Liwanagan ang ating daan at magkaroon tayo ng kalakasan upang maging tapat sa pagsunod natin sa dakilang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pagsumikapan natin na maging tapat tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang katulong natin sa ating paglalakbay na maging tapat tayo sa pagsunod sa dakilang utos at turo ng ating Panginoon. Dahil sa huli ng ating buhay, ang pangakong pangkaligtasan ng Diyos ay ipagkaloob niya sa atin kung tayo ay hindi bumitaw at hindi sumuko sa ating pagsunod sa dakilang kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito yung gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yung mga paghihirap po natin ngayon, yung mga pagdurusa natin ngayon, alam natin, lahat yan ay may hangganan. Sana hindi ito hadlang upang tayo ay mas lalo pang lumapit sa Diyos. Gawin natin itong motibasyon. Yung mga pinagdaanan natin, yung mga krus natin sa buhay, ito sana'y maging motibasyon natin upang mas lalo pa tayong lalalim sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Upang sa huli, ipagkaloob ng Diyos ang buhay na ganap, ang buhay na walang hanggan. Nakapiling siya. Amen.